Tuloy ang winning streak ni Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obiena na nanalo ng ginto sa 2026 Golden Sand sa Poland. Yan ay matapos niyang maklear ang kanyang season best na 5.91 meters. Ang huling beses na naklear ni Obiena ang ganitong kataas ay noong pang 2024 Paris Olympics kung saan naabot ang 5.90 meters. Sa Instagram, ibinahagi ni Obiena ang kanyang winning moment at new meeting record. Nagpasalamat din siya sa Golden Sand at sinabing masaya siyang makabalik sa over 90 bar. Congratulations, EJ! Samantala mga kapuso, isinuko na ng aktor na si Derek Ramsey ang kanyang sasakyan na iniimbestigahan dahil nakuha ng may peking plaka. Ayon sa Land Transportation Office, naibenta na ni Ramsey ang sasakyan sa isang negosyante na naglagay ng plakang may initials ng kanyang pangalan. Nakatutok si Maki Pulido. Ang plate number ng Porsche 918 Spyder sa social media post na ito na nakita ng mga taga-Land Transportation Office, iba sa aktual na plate number sa LTO record ng parehong sasakyan ng aktor na si Derek Ramsey. Kaya iniimbestigahan ngayon ng aktor at kanyang kaibigang si Anthony Jude Villago na nagmaneho ng Porsche gamit ang pinaniniwalaang peking plaka. Sinurrender na ng aktor ang kanyang Porsche kaya't naka-impound ito sa LTO main office habang iniimbestigahan ang kaso. Sinurrender na rin ni Villago ang kanyang driver's license. Ang paliwanag ayon kay LTO Chief Marcus Lacanilao, pinalitan ni Villago ang plaka para magtugma sa kanyang initial na AJV nang imaneho ang Porsche. Papunta daw sa isang event at syempre kumbaga gamitin ko yung term na may yabang na dahil sa event gustong pakita. It's very mababaw pero yun ang kanilang ginawang dahilan. 5,000 piso ang multa sa kasong improper attachment of authorized motor vehicle license plates. Very apologetic naman pareho. Si Mr. Ramsey, pinaliwanag niya na galing siyang abroad. Meron silang internal na usapan sa kanila pareho. Umamin sila sa pagkakamali. Depende sa desisyon ng LTO Intelligence Division, posibleng suspindihin o i-revoke ang mga lisensya ni Ramsey at Villago. Mabigat po yun, ma'am, kasi unang-una, pinalitan mo yung, kumbaga, pinapalitan yung identity ng sasakyan eh. Ibang plaka yun nilagay. So, bawal po talaga yun. Titingnan din po natin kung maayos lahat ng mga dokumento. Sa show cause order na in-issue ng LTO, naka 90-day preventive suspension na ang lisensya ni Villago. Pinapupunta rin sila sa August 24 sa LTO Intelligence Division para magpaliwanag. Pero sa halip ay pumunta na kahapon ng dalawa, sabay sa pag-surrender ng Porsche. Sa kanyang social media post noong August 16, git ng aktor may proper plates daw ang lahat ng kanyang mga sasakyan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang bidyong pinost ng isang motorista mula Sultan Kudarat, inulan ng mga katanungan. Na-video niya kasi ang kalsada sa South Cotabato na basang-basa ng ulan pero ang kabilang dulo, tuyong-tuyo. Umaaraw dito, umuulan doon. Paano nangyari ito? Hati ang utak ng motorista mula Takurong, Sultan Kudarat na si John Niel. Habang binabaybay ang kahabaan ng kalsadang ito sa boundary ng Banga at Norala sa South Cotabato. Sa kalsada kasing sakop ng Banga, malakas ang buhos ng ulan. Pero sa bahagi ng Norala naman, tuyong-tuyo ang daan. Mataas pang sikat ng araw. Dito guys, tag-ulan. Kusog kaayo, dito na side wala. Pauwi na po ako noon. Nagkuha ako ng order live selling. Hindi ko in-expect na umulan doon sa Banga. Lagpas ko ng kabilang baryo, napakainit po. Tinry ko po siyang videohan. Gin-zoom ko lang. Basta kayo ko. Ito, parang kusog ang ulan. Saan naman eh? First time kong makakita noon, na-amaze ako sir kasi hindi ko man masabi na kung ano yung nangyari doon. Natatawa na lang po ako sa comments. Sinasabi nila may kinakasal na tikbalang. Paano nga ba nangyari ito? Kuya Kim! Ano na? Ayon sa Pag-asa, ang na-video ni Junel sa South Cotabato hindi raw kagagawa ng mga kinakasal na tikbalang. Ang tawag doon, isolated rain showers o localized thunderstorms. Yung
current na weather system po na prevailing to sa Mindanao, more on localized thunderstorm po kasi. So yung mga paulan po nila most likely bandang hapon kapag matlakas yung hangin sa may bandang taas ng ating atmosphere. Nangyayari yung overshooting tops or yung bandang taas ng cumulonimbus cloud nahahawi or nasishare, kumbaga tumatabingi. Kaya ang nangyayari, mas nagiging clear yung partitions na sa isang part maulan, tapos yung sa isang part mas clear or maaraw. Hindi din daw ito rare phenomenon. Sadyang natsyempohan lang daw ni John Niel na mabidyohan ito. Parang kailangan mo tiyempohan kasi yung mga ganitong localized thunderstorm, usually kung single cell lang yan, ang usual duration lang po ng 30 minutes to 1 hour. Dahil sa malakas na buhos ng ulan nito mga nakaraang linggo, maraming lugar sa Pilipinas ang nalubog sa baha. Pero may ideya ba kayo kung saan sa ating bansa naitala ang pinakamaraming rainfall o buhos ng ulan? Ang pinakamalaking rainfall sa Pilipinas na itala sa Baguio City noong July 14, 1911. Dahil sa sunod-sunod na malakas na bagyo, umabot daw sa 2,239 mm ang kabuang ulan sa Baguio sa loob ng 4 na araw umula July 14 hanggang July 17. May historical record din ang Baguio na 9,006 mm ang annual rainfall noong 1910, na isa sa pinakamataas na annual rainfall record sa Pilipinas. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, bukod sa baha, may landslide ring na itala sa Olongapo City. Apektado riyan ang ilang residente na tuluyang nawala ng tirahan. Nakatutok live si Von Aquino. Von! Emil, ilang residente ang nawala ng tahanan matapos mabagsakan ng debris mula sa landslide na idinulot ng walang tigil na pag-ulan dito sa Olongapo City. Pilit nagpapakatatag ni Jorme matapos ma-wash out ng landslide na kanilang bahay sa Hilltop Upper Calaklan, Olongapo City. Ang pamilya ni Jorme at ang kanyang mga kaanak, kabilang ang isang bedridden na senior citizen, ligtas na nailabas mula sa nadaganan nilang bahay. Paano kayo ngayon? Yun ang hindi po namin alam. Kung makabangon, edi sige. Pero kung ngayon, wala po eh. Sakaling magkaroon ng pasok, bumalik yung mga bata dito, saan po kami pupulutin? Ayon sa barangay, pinapa-evacuate na sila noon pa dahil nakatabingi na ang bahay. Sakto naman, pagdating namin doon ng rescue, biglang nagbagsakan. So, tumakbo pa kami pababa kasi muntik na rin kaming abutan. Tapos, ayun, nagulat kami, may mga tao pa pala sa loob na which is earlier, pinapa-evacuate na rin namin sila. Panawagan ng ilang apektado, ma-relocate sila. Ano gusto niyo ipanawagan? Kung dapat sana kung yung naanuhan, kung pwede bang matulungan yung nasiraan. Pero meron ding mga ayaw pang umalis. Siyempre, nandoon din yung pag-aalala namin, kaya lang wala naman kaming puntahan. Sa kasagsagan ng ulan at dulot ng habagat, nagkaroon po ng landslide dito. Kaya naman nagiba itong pader ng Seria Soriano Esteban Integrated School na evacuation center pa naman ng Barangay Calaklan. Pero itong nagibang pader na ito ay medyo malayo naman po doon sa mga classroom na pinagdalhan doon sa mga evacuees. Sa Barangay Barreto naman, nagtumbahan ang mga puno, poste ng kuryente at ilaw dahil din sa landslide sa National Highway. Dahil sa kalakasan na ng ulan, walang tigil na ulan. Yung bigat po niyang puno na yan, tsaka yung lupa nang gagaling sa bundok, kaya nagiba rin itong yung pader. Isang fruit stall at e-trike din ang nadamay pero mabuting walang nasaktan. Mag-alas 10 kagabi nang isagawa ang clearing operation kaya't naiwasan ang pagbagsak ng puno sa high tension wire. Nagkaroon din ng pagguho sa Skipper Beach National Highway. Pati sa Purok 3 at Purok 4 Upper Calaklan at Sika Purok 3 Upper Calaklan. Sa Acacia Street, Barangay Gordon Heights, may kasamang putik ang baha kahapon, kaya pahirapan sa paglilinis ang mga residente. Wala pa kaming tulog dahil sa baha. 2 beses na tumaas ang tubig kahapon, halos sa gabewang. Hiling ng ilang residente ituloy-tuloy ang dredging sa ilog dahil patuloy ang pagbaba ng lahar mula sa bundok. Emil, na isailalim naman na sa clearing operation itong landslide dito sa Barangay Barreto. Pero meron pa rin mga natitirang debris tulad na lamang ng mga naglaylayan na kawad ng kuryente. Kaya para maging ligtas, yung mga motorista dito ay naglagay na lamang ng barrier dito sa kalsada. Samantala sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng mahina hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Olongapo City. Emil?
Maraming salamat at ingat kayo. Von Aquino. Posibleng magmahal pa ang presyo ng gulay dahil sa nagpapatuloy na masamang panahon, sa Benguet nga ay naku sayang. Dahil itinapon na lang ang 6 carrots at repolyo na ilang magsasaka. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nakapanghihinayang kung paanong minabuting itapon na lang ng ilang magsasaka ang mga 6 nilang carrots at repolyo sa gilid ng provincial road sa Labey, Lacamen sa Benguet. Ang iba, kinuha na lang ng ilang residente para ipakain sa mga alagang hayop. Hindi kasi ito naibenta sa La Trinidad. Dahil sa buhos ng ulan, hindi natakloban yung truck. Nabasa sa haba ng pila ng truck ay nabulok yung kanilang cabbage. So, ibinalik ng may-ari. Sa pinakauling tala ng Department of Agriculture, umabot na sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kaya asahang lalo pang magmamahal ang gulay. Kumpara ng mga nakaraang linggo, mas mahal po ngayon magluto ng pakbet at chop suey. Dahil ayon po sa Department of Agriculture, nasira po ang mga pananim mula sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Southern Luzon na nagsusuplay ng mga gulay dito sa Metro Manila. Ang presyo ng carrots halimbawa, abot na sa hanggang 170 pesos ang kilo. Nagmahal din ang pechay, bagyo at repolyo. Pati gulay Tagalog tulad ng ampalaya, talong at sitaw. Dahil po sa bagyo po siguro kaya po nagtaas yung mga gulay po ngayon. Naapektuhan ng baha po kasi binabaha tayo eh. Ang tanim niyan mababa lang sa lupa talaga eh. Pag binaha, was out. Medyo mahal, tsaka yung mga dahon-dahon lang binili ko. Pahermura. Mahal lang pang chop suey. Mahal ng broccoli, tsaka cauliflower. Tumaas rin ang presyo ng isda. Kasi po wala pong gaanong isda pong nakukuha po. Halimbawa po, ang mga tanigi po. Kaya naman may ilang namimingwit na lang sa Marikina River. Mahal naman yung mga bilihin ngayon. Kaya yun, sakto pang ulam din po. Sa hirap ng buhay, walang trabaho. Laking bagay ito sa pamilya. May panangalian na, may pangapunan pa. Sabi ng DA, may ginagawa silang hakbang para tulungan ng mga apektadong magsasaka, mga mangingisdang hindi makapalaot o mga fish pen owner na nalugi. Bago pa ito mga bagyo na ito, Iba, naka-preposition na yung ating mga libreng binhi at mga pataba doon sa mga regional field offices. Importante dito, bumalik yung kanilang productivity. Yung ating quick response fund, 1 billion pesos yan. Yung ating survive and recovery loan package ay 25,000 pesos para sa additional puhunan para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nag-anunsyo ang palasyo ng work from home para po sa government offices at online classes bukas. Sakop niya ng buong Metro Manila, pati Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Gayun din sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Pati po sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental at Oriental Mindoro. Kung wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad ang alternative learning modes o online classes para po sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Patuloy naman ang operasyon ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Nasa pagdedesisyon naman ng mga pribadong kumpanya kung magsususpindi ng pasok o mag-work from home muna. Samantala, naantala ang paghakot ng basura sa ilang lungsod dahil po sa pagbaha at mahabang pila sa mga dump site. Pero pagtiyak ng Metro Manila Development Authority o MMDA, naayos na ang problema sa sanitary landfill na naging maputik daw dahil sa ulan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Basura, basura at basura pa. Ito ang pirming eksena pagkatapos ng baha. Kaya rin kanya-kanyang hakot ang mga local government na mga basura sa kanilang komunidad. Ang Makati City nag-anunsyong may delay sa pagkuha ng basura sa mga barangay dahil sa mahabang pila sa mga dump site. Ang Marikina City naman, nagpayo sa mga residente na ipasok muna ang mga basurang nailabas na nila sa kanilang bakuran. Huwag munang ilabas hanggat wala pa ang truck na kokolekta ng basura nila.
Paliwanag ng LGU, pansamantalang nakahold ang pagtatapon ng transfer station at materials recovery facility dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng Rizal Province. Bumaha sa ilang bahagi ng barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal kahapon, kaya hindi madaanan ng mga sasakyan kabilang ang mga garbage truck ayon sa kapitan ng barangay. Kahapon kasi, morning, napakalakas ng pagbagsak ng ulan. Siguro sa kadahilan ng ganyan, may mga portion or hindi makatawid yung mga truck natin, sa kadahilanan medyo ang tubig talagang tumaas. Anya, kaninang umaga humupa na ang baha sa malaking bahagi ng barangay nila. Paglilinaw naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA na ayos na ang problema sa mahabang pila ng truck ng basura sa dump site na dahil umano sa maputik na daan. Nagkaroon talaga ng pila sa sanitary landfill na isa kung saan nagdadala Makati. Dahil yung area kung saan nagdadump, medyo naging maputik because of the persistent rain. So nagbukas sila ng dalawang bago na area within the facility rin ng sanitary landfill. Ngayon naman na-decongest na yung pila doon sa loob. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, ang basurang nalilika na Metro Manila ay tinatayang nasa halos 10,000 tons kada araw. Ang solid waste sa buong bansa, 61,000 metric tons kada araw. 24% dito plastic. Sabi naman ng MMDA, nasa 8,000 tonelada ng basura ang nakolekta nila ngayong buwan pa lang. Hindi madali ang solusyon sa santambak na basura sa Metro Manila, kaya kailangan nila ng tulong ng mamamayan. Mga sariwang basura yung nakukuha namin based on our report. So makikita niyo na katatapon lang. So, kahit na maglinis kami na maglinis, kung everyday nire-replenish ng mga kababayan natin yung mga basura yung tinatapon sa waterways. Vicious cycle po yan. Responsibilidad din po natin ito. Hindi po kaya ng gobyerno lamang yan. Dahil tayo po mismo ay kailangan po maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng 5 kasong kriminal ang Department of Justice laban kay Marikina City 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, 4 na counts ng sexual assault at 1 count ng acts of lasciviousness ang isinampal laban kay Teodoro. May kaugnayan anya yan sa 2 babaeng police officer na dating nagsilbing security personnel ng kongresista. Inihain ang 4 na kaso ng sexual assault sa Regional Trial Court ng Marikina habang sa Metropolitan Trial Court naman inihain ang acts of lasciviousness. Git naman ang legal counsel ni Teodoro, inosente ang kongresista at handa itong harapin ang buong legal na proseso. Binigyan ng Quezon City Regional Trial Court ang hiling ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng oral arguments bago desisyonan ang hinihiling nilang pagbasura sa kasong grave threats laban sa bise. Itinakda yan sa Huwebes. Kasunod yan ang paghahain ng mosyon ng kampo ng bise na ibasura ang kaso at ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Isinampa ng Department of Justice o DOJ ang naturang kaso. Kaugnayan sa mga pahayag ni Vice President Duterte na may kinontrata siyang gunman para patayin si Pangulong Bongbong Marcos at 2 iba pa sakaling may pumatay sa bise. Itinuturing ng ombudsman na suspicious o kahinang-hinala ang matagal na paglabas sa bansa ng mag-inang sina Senadora Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakasaad sa nakuhang travel authority ni Leviste na 2 buwan siyang nakalib at naglista rin ng mga bansang nakatakda niyang bisitahin. Si Senadora Legarda naman muling pina-extend ang kanyang travel authority para sa medikal na dahilan. Sabi ng ombudsman, posibleng sinusubukan din ng mag-inang kumuha ng asylum pero pwede lamang ito kung political persecution ang dahilan. Malinaw naman daw ang idinulot na problema sa kuryente ng umano'y ghost solar projects ni Legarda at Leviste. Pinag-aaralan na rin ang kanselasyon ng passport ni Legarda at Leviste kung may sapat na dahilan. Halimbawa, kung ituring silang fugitives from justice.
Nakatakda rin maglabas ng utos para maghain ng kontra sa laysayang mag-ina na kapwa pinakakasuhan ng plunder at graft. We want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are things that we have to know. Ayon naman kay Legarda, sumunod siya sa mga patakaran ng Senado na maghain ng medical leave. Hindi anya siya dapat akusahan dahil lamang sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas. Wala anya siyang ginawang anumang paglabag. Nagningnig ang dalawang Kapuso stars sa 22nd Cinemalaya Film Festival Awards. Nakuha ni Martin Del Rosario ang Best Actor Award habang Best Actress si Pokwa. Makichika kay Aubrey Carambel. Martin Del Rosario ang nakakalam. Best Actor sa katatapos lang na 22nd Cinemalaya Independent Film Festival Awards Night, si Martin Del Rosario. Para yan sa queer film na tayo lang ang nakakaalam. Sa kanyang acceptance speech, ginamit ni Martin ang kanyang panalo para maghatid ng mensahe tungkol sa pagtanggap sa LGBTQIA+ community at HIV awareness. Ngayon, marami na nagbago. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. So let's end the stigma towards LGBT and the stigma now sa HIV. Dalawang balanghayang naiuwi ni Martin dahil wagi rin siya kasama ang co-actor sa movie na sina Yayo Aguila, Miguel Odron at Epi Quizon ng Best Ensemble Performance. Nakakakaba pala siya kahit, alam mo yun, every award site gano'n naman talaga nararamdaman eh. Pero masaya at the end of the day na nakaapat kami balanghay. Tsaka alam mo, manalo matalo, alam namin nakagawa kami maganda eh. Marieta Subong. Wagi naman bilang Best Actress si Marieta Subong o mas kilala bilang ang comedian na si Pokwa para sa kanyang pagganap bilang Sylvia sa Two Valid IDs. Katay ni Mamang ang aktres na si Ruby Ruiz para sa pelikulang Status Rejected. Sa lahat ng Sylvia, sa lahat ng mga Pilipinong mga pinagdadanasan po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Hindi lang sa pelikula Slaying si Pokwang. Dahil patok din ang kanyang theatrical debut sa Tulog Na The Musical. Pangarap ko naman talaga mag-theater talaga noon pa. Kasi si Eugene Domingo talagang idol ko. Nag-message nga sa akin si Uge, happy ako sa nangyayari sa iyo, sis, sa movie, sa teatro. Sabi ko, sis, sabi kong ganon, panalo tayo, both ang industriya natin sa teatro, sa pelikula, nakakatuwa. Aubrey Carambel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, nagtapos na ang journey ni Filipino tennis sensation Alex Ayala sa Cincinnati Open sa Amerika. Sa round of 32, nanaig ang galing ni Ayala sa first set laban kay world number 10 Amanda Anisimova. Pero bigo siyang maipanalo ang mga sumunod na set. 6-4, 4-6, 2-6 ang final scores. Sunod na inaabangan ang pagsabak ni Ayala sa US Open sa susunod na linggo. Kasabihan ng magandang bonding ng pamilya ay yung sama-samang pagkain. Pero paano kung nakakapangit ang ulam? O kung hindi man, mga kapuso, nakakapangit nakakaitim ng bibig. Natawa na lamang dyan ang isang pamilya sa Cebu. Sa video, news scooper Roslyn Concepcion ng Talisay City, tila naka-black lipstick na ang lahat sa sarap ng nilalanta kanilang ulam na adobong pusit. Kwento ng news scooper, nanay nila nagluto ng adobong pusit na pinapasarap siyempre yung itim na tinta niya ng pusit. Di ba sarap nun? Yun nga lang, on the pusit side, i-challenging daw sa pagkakunat. Kaya ang pagkain tuloy nito, makalat.